Ayon sa estadistika, halos 7 sa bawat 10 Amerikano na nagpakilalang Kristiyano ang naniniwalang ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay matatamo ng tao anuman ang relihiyong kanyang kinaaaniban. Ang karamihan sa 2.3 bilyong nagpakilalang Kristiyano sa buong mundo ay ganito ring paniniwala na sa pamamagitan lamang ng pagsampalataya kay Kristo at paggawa ng inaakala niyang mabuti, ang tao ay masasakop at makikinabang sa kamatayan ng Panginoon. Ang ganitong malaganap na paniniwala ay mapanlinlang at lihis katotohanan. Mapanlinlang dahil bagamat masarap sa pandinig at nakakaakit ng maraming tao, may daladala itong nakatagong panganib. Nag-uudyok ito sa mga tao na masiyahan sa kanyang relihiyon at huwag nang hanapin pa ang katotohanan ukol sa kaligtasan. Hidwa sapagkat sinasalungat nito ang mismong aral ng tagapagligtas at ng kanyang mga apostol tungkol sa pagtubos at kaligtasan. Subalit hindi ito nangahulugan na ang pagkakataong maligtas ay hindi para sa lahat. Inilarawan ng Biblia ang marubdob na hangarin ng Panginoong Diyos na ang lahat ng tao ay makinabang sa kamatayan ng kanyang anak, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:3-16. Akay ng kanyang dakilang pag-ibig at habag sa katauhan, pumayag ang Diyos na mamatay sa krus ang kanyang bugtong na anak upang matubos ang tao sa kasalanan. Subalit sino ang maaaring makabahagi sa biyayang dulot sa kamatayan ni Kristo? Iniwanag din ng Biblia, ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahalaga kung gayon ang pagsampalataya at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon. Paano ito mapatutunayan ng tao? Sinabi ng tagapagligtas, "At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi?" Lucas 6:46. Hindi sapat ang anumang salita upang maipakita ang pagsampalataya kay Kristo. Kailangang patunayan ito sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang sinasabi o pagsunod sa kanyang mga utos.